Hi Aries! Welcome po sa ating channel at ito ay inyong monthly Gabay Tarot reading for June 2024. Please be reminded kung naka-resonate kayo, comment down. Kung hindi kayo naka-resonate, ibigay niyo po sa iba sa channel reading po ito. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Please like, subscribe, and click the button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po. Spirit's Guide. I need 3 cards po. I need 2 cards pa po. Magaganap ngayong June 2024 para po kay Aries. Spirit's Guide, hingi po kami ng 2 cards po. Mensahe niyo po para kay Aries ngayong June 2024. Okay. Aries, ngayong June 2024. May nakita ko ditong malaki ang influence ng babaeng ito. Maaring siya yung magbigay ng tulong sa inyo, peace of mind, happiness. Pwede rin siya yung magbigay ng sakit ng ulo sa inyo, Aries. May nakita ko ditong magkakapatid na nag-uusap. Pwede din na parang tinuring mo itong kapatid, nag-uusap po kayo, excited kayong excited kayo kasi nag-uusap kayo, parang matagal na kayong hindi nakita, no? Tapos may nakita ko dito na career stability. Career stability, nagkaroon ng long-term plans po, ganon. And ang mensahe po para sa inyo is live life to the fullest. And, ano ito? Get ready for positive changes. Okay? So, ayun. Spirit's Guide, ano po ang energy ni Aries ngayong June 2024? And the clarification po, energy po ni Aries ngayong June 2024. By the way, Aries, sa mga suki ko dito na Aries, nais ko ipaalam sa inyo na open na po yung schedule niyo for booking. Para sa June 2024, monthly Gabay Tarot reading. So, sa mga suki ko dito, PM niyo po ako for schedule. At sa mga, sa mga bago dito,
na gustong magpa-personal reading, ito po yung video nyo. Sa baba niyan may nakapost na June 2024 para kay Aries. Sa baba niyan may nakapost pa na link. I-click nyo po yung link na yan kasi may message po para ma-message nyo po ako for inquiry and for booking. Maraming salamat po. Okay. Then may nakita ko dito na hindi nagkaroon ng pagkakaisa. Oo, nagkaroon ng breakup or hiwalayan. May pagtatapos. May iniisip ka ngayon sa isang tao na na-waste ang time and effort mo sa kanya. Like, nag-invest ka talaga ng effort. Tapos, akala mo totoo siya sa iyo, hindi pala. Ganon. Ilan sa inyo may tampuhan kayo sa isang tao, nagkaroon ng separation po. May nakita ko ditong naggaganap na away. And this card asks you to trust your intuition kasi mayroong sikreto na hindi mo pa alam. Marahil kaya kayo nagkaroon ng alinlangan dahil ito yung intuition mo dahil pinipigilan kayo ng inyong intuition. So it's time to communicate openly about any fears rather than ignore them. Huwag nyong i-ignore. So, bigyan nyo ng solusyon. Okay? At you're moving from challenges. So, focus kayo sa mind healing instead of suffering. Yan yung pinaka-importante. Tapos, lumalayo kayo sa isang tao na nagdulot ng toxic connection. Lumalayo kayo sa hamon ng pananalapi din. Tapos, focus and have faith, ha? I-release mo yung nararamdaman mo, palitan mo ng positibo na ma-motivate po kayo ulit. Okay? Spirit's Guide, Career and Money po ni Aries po. Para po ito kay Aries. Ngayon, June 2024. Career and Money. Kung may nasabi akong Leo Sagittarius, please know this is for Aries. Para sa inyong June 2024, okay? And the clarification of this card. You're patiently waiting. Marang may hinihintay kayong pera or tao na magbigay ng tulong sa inyo. At may nakita ko ditong nagkaroon ng growth, nagbigay ka ng pasensya. At, malapit mo nang maabot ang iyong goal sa buhay. Parating ng resulta sa inyong sipag at syaga. Naghihintay at malapit ka nang mag-harvest. And may nakita din ako isang tao dito na nagpaplano. May contemplation. So, ayun, some of you disappointed sa current situation nyo or current job nyo. Feeling mo dapat level up ka na. So, this card tells you na parte ito ng proseso po. Have faith, patuloy mo lang yung pagsisikap nyo, pagsisipag sa trabaho. Dahil nakikita ko naman dito na check yung ma-achieve mo yung gusto mong posisyon o kasaganaan. And stay patient po. Ang sabi po ng card dito, don't worry ha, you are very close to seeing the tangible results in yung efforts. May resulta po yan. Magandang resulta. So don't give up, stay positive, and be grateful. Kailangan nyo lang po alagaan ng inyong sarili. Kasi ang ilan sa inyo dito na hindi inalagaan ng sarili. Nagkaroon din ng disconnection. Pwedeng disconnection sa isang tao, disconnection sa inyong intuition. Yung nawalan kayo ng gana, you are creating blockages. So, wag. Karoon kasi ng lack of concentration, lack of inspiration. So, this card tells you na may nangyayaring blockages. Pwedeng marami kang iniisip, may problema, maaring you felt cut off from loving yourself, or ayaw mong magmahal na at may mag-alaga sa iyo, maaring, kailangan yung alagaan ng inyong sarili, alagaan ng inyong
pera at trabaho. Kasi nakita ko talaga dito na some of you hindi inalagaan yung sarili nyo, trabaho nyo, kaperahan nyo. Kung may buntis dito ha, na nag-work, please po magpa-check up kayo sa doktor kung kinakailangan. Okay? Spirits guide. Love life, self-love, partnership, and romance ni Aries ngayong June 2024. And the clarification po. You're moving forward. Kahit nabibigatan po kayo, you are moving forward. You're embarking on a healing journey. Gusto mo nang mag-move on. Nagkaroon ng moving forward dito. Don't worry, nagkaroon naman ng pagbalanse dito at pagkakaisa. May paglalakbay dito or pagpaalam or posibleng may di ka nais-nais na imbitasyon o pangyayari ngunit kailangan. May nakita kong relocation dito, naglipat bahay, travel sa ibang lugar, bakasyon, pwede. Marami kang dalang hinanakit. Naghahanap ka ng solusyon sa problema. At least you are connecting to yourself, nagkaroon ng willingness, okay? Willing kang magkaroon ng healing, moving on. So, be patient, papunta ka na sa paroroonan mo. You are walking away from toxic relationship or toxic place. Mismo ikaw na yung lumayo para magkaroon ng healing. Nag-vacation leave ka ngayon para makahinga. Pero may nakita naman akong pagkakataon dito. Some of you nag-decide ka nang mag-move on mula sa mapanakit na mangyayari. Sa mga marelasyon sa buhay mag-asawa, posible itong nagpasya kayong mag-live-in or maglipat bahay para magbuo ng pamilya. May pagkakataon po, may pagbalanse nga dito. Tapos ingatan nyo po daw yung ipon nyo. Kasi some of you, nakita ko dito, anong tawag nito? Sobra sa paggasta sa material na bagay. Nag-overspend. Ingatan po ang ipon. Sayang naman. Nakikita ko dito na sobra kang nag-focus sa paggasta ng material na bagay. Nagkaroon ng insecurity, nagkaroon ng sobrang focus sa wealth and possession, yung sobrang focus sa trabaho. Kailangan nyo daw mag-focus sa emotional and mental stability. Okay? You need to relax and listen to your intuition. Makinig sa inyong intuition. So, sa mga hindi pa alam kung paano mag-connect sa inyong intuition, iba-iba po tayo ng process niyan. Some of you mahilig mag-journal or diary. So, isulat nyo yung one question. Kung tuloy-tuloy na yan, that is your intuition. Pwede din itong sa crafting, painting. Kung tuloy-tuloy yung pagsusulat nyo, kung tuloy-tuloy yung ginagawa nyo, that's the meaning na, itong meaning na nakakonect na kayo sa inyong intuition. Minsan, long walk, biyahe, yung nakatitik sa dagat, nasa baybay, pwede rin. Hanap kayo ng comfortable place, yung hindi kailangan gumasta. Some of you pwede din sa gardening, nag-barefoot walking, yung swimming in natural bodies of water, hiking, yoga, tai chi, grounding exercise, meditation. Kung gulong-gulo na po kayo, kung hindi nyo alam kung ano ang susunod na hakbang,
kasi hindi na kayo nakakonect sa inyong intuition. Ito, simulan mo sa grounding. Kung yun ay komportable po kayo. Grounding, si Earth ang magbabalanse sa inyong energy, kahit sa bakuran, yung magpaa ka at mag-meditate. Usually, ginagawa ito ng umaga. Yung walang ingay ng mga tao, radyo, TV. Kung maaari po ha, pakinggan mo yung ingay ng nature. Tapos kayo, breathing exercise kayo. Breathe in, breathe out. Appreciate mo yung breathing because that is life, that is gift from God. I-acknowledge mo, appreciate mo yung lahat ng bigay ng ating Panginoon. Tapos kung pakiramdam mo, unting-unting gumagana yung pakiramdam, that as a question. Kung may sasagot, that is your intuition. Okay, so again, iba-iba po tayong pag-process niyan. O paano mag-connect sa inyong intuition. So yun, so that is your reading, Aries, for June 2024. Please like, subscribe, and click the button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.